Kumusta? Kumusta kayo mga kamukha? Bali ngayon, magpapagasolina tayo. Wala nang bago. Wala nang bago. Meron dito. Paki-comment down below nyo naman kung mga taga-saan kayo nang malaman natin. Patay, hindi tayo nakapagpasok sa U-turn. Aray ko. Aray ko, lagpas. Nagkaroon ng konti. Wala eh, okay na yan. Kaya magkano magpa-align ng mags dito? Pasyo po. Dadahan-dahan. Okay. Bali yung shop nandun lang sa kabila, tatawidan mo. Okay, nandito lang tayo sa Commonwealth Avenue. Shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Tayo ay mag-U-turn. Sige, go, go, go. Isa lang ang buhay natin. Hindi tayo pusa. Yan o, lilikong ganyan. Huwag mo sasabayan yung tatapat ka pa sa gulong. Kaya 10 yung lakay, lakay machine shop. Kaya 10 yung lakay, lakay machine shop. Lakay. Diretso pa. Well, napalayo tayo ng U-turn ngayon. Aray ko. Sayang gasolina. Doon na yung U-turn eh. Kaso parang Sup? Kumusta? Kumusta kayo mga kamukha? Saan yung aking gloves? Natabunan. Yun. Kumusta kayo mga kamukha? Welcome nga pala sa ating buhay-buhay vlog. Number 33 na pala tayo. Ngayong araw wala kasi akong magawa. Wala tayong pasok ngayon. May pupuntahan tayo. Wala tayong gasolina. Kailangan na rin natin makapagpagasos. Hinihingal ako. Bakit ganun? Ganun talaga pag tumatanda na, ano? Parang konting galaw natin is hinihingal na tayo. O kulang lang tayo sa exercise. Hindi na rin kasi tayo nakapaglaro ng basketball. Bihira na. Hello. Ayun mga kamukha, kamusta nga pala kayo? Kasi change oil nga lang pala natin, no? So reset na natin tong trip 1. Balik na natin yan sa 0-0. Mas magandang na-measure nyo yung tinatakbo nyo para maalagaan din natin yung mga makina ng motor natin. So ako, in my case, 1,500 kilometer talaga ako bago mag-change oil. Pero minsan inaabot ako ng 2,000, pero hindi naman lagi. Katulad ngayon, halos umabot ako ng mag-2,000. Pero ayos lang naman, basta magandang klase naman yung langis na ginagamit mo. At hindi naman nagbabawas yung makina ko. Hindi naman nagbabawas yung langis sa aking motor dito sa engine. At sinusukat ko lagi yung binabawas ko, yung kini-change oil ko. So pag nag-change oil ako, nilalagay ko siya dun sa luma kong lagayan ng langis na Yamalube. So meron dong gauge, sukatan ng ml, kung ilang ml yung natanggal ko sa motor. So based doon, eksakto pa naman, konti lang, may konting bawas lang, 1/4, parang ganun lang naman bago mag 800 ml. So parang nabawasan lang ng konti, pero okay na yon. Wag lang aabot sa 100 ml yung nabawas. Yung tipong 800 ml na lang yung makukuha mo to 600 ml. Madami-dami yon. So ngayong araw nga pala mga mukha, hindi na ako mapakali sa mags ko eh. Naiirita ako kapag iniikot ko kasi medyo nagkaroon ng konting bengkong na nakakabuisit. Naiilang ako, parang nahihiya ako, may bengkong yung mags ko sa likod ko. Kaya ngayon pupunta tayo dun sa may Commonwealth. Meron dong nag-a-align ng mags na ginagamitan ng machine
para hindi masira ang ating powder coated mugs. So ipaalay na natin to habang libre pa tayo at marami pa tayong oras, dahil pag bumakbak na naman tayo sa trabaho ay hindi na naman tayo mahagilap. Wala na naman tayo. Mapag-usapan lang natin yung nagte-trending ngayon dito sa bayan natin sa San Mateo, Rizal. Nagta-trending ngayon dito si TPC dahil sa post niyang ito. Well, matraffic naman talaga, pero para sa akin bilang taga San Mateo, Rizal, mas okay na ngayon ng lagay ng traffic natin or ng kalsada natin ngayon kesa dati. Mas widening na yung ibang part ng General Luna. Meron na open na yung Pure Gold to C6 Timberland. Pwedeng tumagos dito sa gitnang bayan or dulong bayan. So marami na ring pinag-iba kesa dati, di ba? So ayun, nung naging issue is nung Viva Santo Niño. Well, Viva Santo Niño yan eh, taon-taon ginaganap yun. So wala tayong ano dyan, wala tayong baga, nasa pangunawa mo na lang yan. So magwi-withdraw pala muna tayo, wala tayong pera ngayon, wala tayong cash. Ayun mga kamukha, mula nung ceramic na nga yung motor natin, syempre ilang beses na to na ceramic, 2 beses na. Hindi na ako naglalagay ng palawit dito sa may susian, no? Kasi nangingitim yung dito sa laylayan. Pero pag nagpa-ceramic kayo, matatanggal. Ayan, no? Nawala sa akin. Sobrang itim na ng sa may susian yan. Gawa nung mga keychain na palawit-lawit. Bali ngayon, magpapagasolina tayo. Kasi wala na tayong gas, 1 bar na lang. Grabe ang traffic, oh. Shoutout kay TPC. Matraffic talaga dito, tol. Tignan mo, ayan, oh, ang haba niyan, tol. Kahit walang Viva Santo Niño ngayon, tol, tapos na. Pero traffic talaga dito. Mga tao dito, tol, sa San Mateo sanay na. So hindi na namin kailangang mini-mention pa yan, dahil ultimo yung mga nakaupo sa gobyerno, alam yan, taga rito yung mga yan eh. Hirap yan, traffic, tapos may ambulance pa. Ayun na nga, ang lugar nating San Mateo ay maraming tao. Hanggang Montalban, napakadami ng tao na dyan. Ay, dito ang ito yung pinaka access road din ng Montalban eh, San Mateo. Kaya ano pa bang aasahan mo? Nandito lahat ng buhos ng sasakyan, pati mga truck. So ayun, dami nang gumagamit ng kalsada. Pero mas okay na to, tol. Mas okay na yung kalsada ngayon kumpara dati. Mas widening na. May mga part lang na na masisikip, pero pagka nakaalpas ka dyan, tuloy-tuloy na yung biyahe nyan. Pero kung naka 4 wheels ka nga naman, ay tignan mo, mula dun sa gitnang bayan yan, tuloy-tuloy yan tignan natin hanggang sa naabot yung traffic na to. Ang buti nga nagkaroon nung sa Pure Gold eh, connected to C6, kahit pa paano yung mga taga-gitnang bayan pwedeng dumaan dun eh. Pero hindi pa din, kasi hindi pa rin siya tagos ng bayan ng San Mateo eh. Hindi mo pa siya masasabing bypass road, na iba-bypass mo tong bayan ng San Mateo para makaiwas sa traffic. Sana ito ang isa pang solusyon, yung sa gilid ng Marikina River, yan yung malaking ilog natin dito sa San Mateo, ay magkaroon ng kalsada. Ayan, oh, dahil sa ginagawang ganyan yan, oh. Tapos ito malupit dyan mga tol, nakita nyo yung mga bakal na takip na yan? Nakita nyo yun? Iniiwasan ng mga sasakyan yun. Kahit ako motor, iniiwasan ko yun eh, kasi nakaangat eh. So nag-cause pa rin ng traffic yun. Kapag uiwas ka ng iwas dyan, siyempre napupunta ka sa counterflow, nagiging cause pa rin ng traffic yun. Nagulat ako sa jeep, ang bilis ng dating sa likod ko. Ayun mga kamukha, ayun oh.
Hindi sila dumadaan dun sa sagad dun. Iniiwasan nila yan. Siyempre, bakal-bakal eh. Tapos nakaumbok. Sana medyo nilubog, pinantay sa kalye, no? Kasi ito lang naman yung meron dito. Dito tayo sa 91 octane. Ilan to? Ayan, 91. Sakto. Nagkaroon ng onte. Wala eh, okay na yan. Medyo natuluan ah. Ayun o, mag-aamoy gas. Okay lang yan. Punasan natin. Wala pala akong dalang basahan. Aray ko. Alright. Ayun mga kamukha, nakapagpagasolina na nga pala tayo ng halagang 192 pesos para manumbalik sa full tank si Barok. Punta muna tayo ng Commonwealth ngayong hapon kasi magtatanong tayo kung magkano magpa-align ng mugs. Sa konting tama lang naman. Actually kung yung mugs ko kaya kong pagtyagaan, hindi malaki yung bengkong niya, meron lang siyang konti. Pero kung pupukpukin at mababarag, hayaan ko na lang na may tama onte. Naghahanap talaga ako ng gumagamit ng machine. So yung machine shop at ito yung nakita akong shop sa Commonwealth. Bali share ko rin siya sa inyo kung magkano din. So tignan natin kung tatagain tayo or ano. Wala tayong idea. So kailan ba huling nagpalay ng mags? Ang huli kong palay ng mags Mio Sporty pa. Yung RB ko dati nagkaroon ng tama. Uy, ang tagal niya. So nagkaroon ng tama. Ang tagal nung nagdadahan-dahan. So yun, huling paalain ko ng mags doon pa sa Caloocan yun, kay tatay. Basta tatay pangalan nun eh, tapos may name. So ayun yung naalala ko. Sa 10 Avenue yun. Pero doon walang machine shop doon, mano-mano nilang pinupukpok doon. Kaya after nun nagpakulay ako ng mugs dati. Nagpa-powder coat ako. So ayun, let's go. Tignan natin kung magkano. Dito lang yon, sa Batasan lang din, malapit lang sa may bandang Commonwealth. Mag-U-turn lang tayo, tapos dun na. Actually tapat lang siya, kaso syempre kailangan nating mag-U-turn. Mukhang malayo-layo yung U-turn doon pa sa may paikot. Oo, tara. Gagi, gumanda takbo ni Barok. Nagpalit akong belt. Ang layo kasi. Yung luma akong belt numipis. Tapos yung bagong belt medyo makapal. So yung difference nila is malayo. So ito siguro mas mapipiga. Let's go. May mga nagtatanong pala sa akin tungkol sa mga pyesa ganon, panggilid, mga kamukha. Ang panggilid ko po is all stock lang. So hindi tayo nagpapanggilid dahil all stock lang naman din yung makina natin. So para sa akin all stock lang din yung nararapat para dito sa motor ko. Para sa akin yun para sa akin. Hindi para sa lahat, baka magkaroon pa ako ng basher. So ayun, dahil yung makina ko ay stock lang din yung panggilid ko. So hindi ako naghahangad ng bilis kasi mga tol. So kaya ko namang bakbakin to ng all stock tong mga pyesa nito. At saka at the same time matibay pa. Tsaka sa genuine parts lang naman ako may tiwala na talagang makuna. Kung ako magsasuggest ng pyesa sa inyo, magtatanong kayo sa akin, so mas recommended ko yung genuine parts, yung original gawa ng Yamaha. So nandun ka na sa Yamaha, pupunta ka pa sa China, ayaw. So ayun mga sana may hint man lang kayo about sa mga pyesa-pyesa.
Mga trust, yung mga brand natin dito, yung mga local brands natin, mga aftermarket, nasa sa inyo na lang talaga yan kung gusto nyo. Siyempre ako, dati naman akong gumagamit ng aftermarket, kaya para sa akin, ano yan, nakadepende sa yan kung ano ba ang paggamit mo ng motor. Ako kasi long ride mas trusted ko ang genuine parts ng Yamaha, tsaka all stock talaga. So galing din ako sa mga kargado moment. So sobrang balance lang natin dyan sa kargado and all stock. Kasi may mga nakaraan, may mga nababasa-basa ko, all stock is good para sa walang budget, ganun. Well, nakadepende yon sa rider. Pero reality, totoo naman, kung wala kang budget, hindi ka talaga makakapag-upgrade ng motor mo. So wala kang pera aray ko. Meron namang may pera pero hindi nag-upgrade kasi may mas ibang bagay pa silang pagsubok to okay. Ayan. So mayroon namang mga all stock na may mga pangonti-konting upgrade lang naman. Pero ako sa akin, hindi kasi ako mahilig sa accessory, hindi ako mahilig sa borloloy sa motor. Actually, nung kaadikan ko sa motor, ang pyesa ko pabawas, imbis na padagdag, pabawas. Ang tinutino ng headlight tatanggalin, tapos ang ending, hirap na hirap sa gabi. Dati yun. Tapos ang tinutino ng tapalodo sa likod, may mudguard, tatanggalin, gagawing underneath. O edi ayun, pag umulan, putik-putikan, diba? Yun yung kasagsagan na tayo, kumbaga baliw na baliw. Ang tawag sa ganon, humaling na humaling. So ang tinutino ng mudguard ko sa likod ng tapalodo, tatanggalin ko para mag-underneath ako. Ayun, ligo ng putik yung likuran ko pag tag-ulan. So ang ending, di ako nagmomotor pag tag-ulan. Yung motor ko nakatago lang sa bahay. Putik yan. Ayan, malapit na tayo. Yung pupuntahan talaga natin, kabila lang na ito. Daming shop dito. Ayan, pero yung na-search ko na gumagawa dun pa sa kabila, sa mismong Commonwealth. So ayun mga mukha, samahan nyo ako magpaalay ng mags ngayon. Kapag abot kaya naman yung presyo at hindi masyadong masakit, ipatira na natin. Kapag ka masakit, siguro tignan natin. Tara magkakaalaman dun. Ayoko naman bumili ng aftermarket na mags kasi unang-una, wala sa budget ko yun. Ayan, bali yung shop nandun lang sa kabila, tatawidan mo. Pero syempre, mag-u-turn tayo sa hindi ko alam saan ang U-turn nito. Nandito nga pala tayo mga kamukha sa Commonwealth Avenue na pala to. Okay, nandito na tayo sa Commonwealth Avenue. Alright, napakadami ng sasakyan dito. Kailangan mo ditong sobrang ingat. So motorcycle lane lang tayo dahil gantong hapon nakapwesto yan. Nakapwesto yung mga alam nyo na. Tapos dito may speed limit din. So kalma, lang tayo dito, chill. Kamusta pala kayo mga kamukha? Shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Paki-comment down below nyo naman kung mga taga-saan kayo nang malaman natin. At baka may maire-recommenda kayong magagandang lugar sa akin. Paki-comment nyo na rin nang mapuntahan natin isa-isa. Hopefully
Traffic din dito sa Commonwealth Sa panahon kasi ngayon mga tol, wala na rin talagang hindi masyadong matraffic na lugar. Meron man sa probinsya na yon, pero dito kasi sa Metro Manila tol, sa dami ng tao, traffic na talaga. Tanggap ko na. Ohoy, ang U-turn nito ay malayo-layo. Dun pa sa paikot. Dapat nilagyan man lang ng U-turn dito. Aray ko, layo ng U-turn ko. Wala man lang sila lang nilagay na U-turn dito sa malapit-lapit. Dito man lang sa sa may bago maglitex Aray ko, dun pa nga tayo sa roundabout. Ang dami namang kumakalas sa motorcycle lane Gumaya pa Hindi, kasi tayo pa U-turn tayo, kaya tayo kumakalas dito. Kasi may U-turn dito sa unahan dun sa may paikot. Ayun nakalagay U-turn. Pagsubok. Ayan Tandang Sora, U-turn only. Kaya tayo pumunta dito. Kasi tayo ay mag-U-turn. Sige, go, go, go. Grabe. Ayan na, U-turn slot ahead, 500 meters. Balin layo Kung galing ka ng Batasan at gusto mo mag U-turn, dito ka pa makapag U-turn sa may papunta ng Wilcon. Ay nako, hindi naman kasi makakat yan MRT. Dapat talaga may U-turn na malapit-lapit. Ito na yung pinakamalapit. Ito lang talaga yung U-turn. Yan. Grabe yung aksidente sa Antipolo mga muka. Napanood niyo yan? Nagba-viral na aksidente sa may paahon ng Teresa pag galing ka ng Tanay. Yung unang-unang ahon pa kanan. Nako, huwag niyo sasabayan yung mga truck doon, lalo na't nasa blind spot kayo. Hindi kayo makikita ng truck. Kayo na mag-adjust na mga motorista mga tol. Kasi ang truck, lalo na't loaded yan, nangangailangan ng buwelo yan sa pag-ahon. Kasi may bitin yan may bitin yan, may sunog clutch pa yan. Kayong mga tayong mga nakamotor, tayo na yung mag-adjust. Huwag tayo yung sumabay sa kanila. Yung pagliko na yon, ako hindi ko talaga nire-recommend na sumabay sa truck doon. Ayun nga, di ba? Ganun ang nangyari. Inaabot yung rider. Sana okay lang, pero parang balita ko na namatay yung isa. Grabe. Ingat tayo palagi. Lagi tayo mag-iingat sa pag nandito tayo sa kalsada. Lagi nating iisipin na isa lang ang buhay natin. Hindi tayo pusa. Lilikong ganyan, huwag mo sasabayan yung tatapat ka pa sa gulong. Aray ko po, kain ka dyan. Let's go. So nandito lang yung yung gawaan ng Mags. Nasa tapat lang nung Batasan talaga. Ito yung motorcycle 60 lang yata speed limit dito. Ano tayo, speed gun tayo dito. Problema yung motorcycle ginagawang bus stop, jeep stop, bus stop. Paano na? Hindi na naman ako nagmapa. Lakas din tama ako Ganito rin ba kayo? Kapag alam nyo naman yung lugar, so ang ginagawa ko lang kayo sa bahay, tinitignan ko lang kung saan yung location. Tapos pagkakita ko, okay, alam ko na. Hindi na ako nagmamapa. Kaya ngayon wala akong mapa kahit di ko alam
So pagdating ko doon sa tapat ng batasan, ipagtatanong ko na lang. Galing, no? Wala mapa. Ang dahil nagbebenta ng cellphone, mga mukha. Latagan nga pala to, manggahan. Dati dito maraming Game Boy. Latagan. Malapit na tayo. Bali dito na tayo sa inner right. Ako, may nanguhuli. May nanguhuli mga chong. Mukhang nadali pa si Kuya Joyride. Hindi, ka-MMDA pala nila yun. So, ito yung batasan, tapat lang. Ay, ano ba yun? Hindi pa pala. Dun pa. Ano to Riverside Public Market. Bali dun pa, sa unahan pa. Hindi pa pala yan ng Sandigan Bayan. Ayun, tapat no, Sandigan Bayan. Dito bandang kanan. Dami dito, daming shop dito sa kahabaan ng Commonwealth. Bali ang pangalan nun is Lakay Machine Shop. So nandito siya. Kailangan na nating tumabi kasi dito lang siya sa tapat. Tanong na natin para hindi tayo mamali. Kuya, saan po yung Lakay Machine Shop? Ay, hindi ano. Sige thank you. Hanapin natin, sumampa pa tayo dito. Yari tayo dito, mahuli pa tayo dito. Kaya saan po yung Lakay Machine Shop? Lakay. Diretso pa. Okay. Sige po, thank you. Ayun yung batasan dito lang yung nakita ko dito lang siya. Sana walang masyadong gawa. Lakay Machine Shop. Saan yung machine shop? So kaya na to Kuya, makikidaan po. Naku po, pag lumagpas ako dito, ang layo na naman ang ikot ko, hindi na ako babalik. Aray ko. Asa na yun? Pag lumagpas ako dito, wala nang... hindi, pwede ako umikot sa looban. Ito na yata yun. Madaming tao Ito na nga mga tol. Tanong natin. Paalan tayo ng Mads. Tanong mo. Magkano magpalay ng Mags dito? Pasyo po. Ganun, pasyo. Ganun. 800. 800. Kahit onti lang tama. Ayun mga mukha, bali hindi na tayo tumuloy sa pagpapa-align ng mags kasi iinitan daw ng acetylene at masisira daw yung mga pintura nung pagka-powder coat. Tapos i-align, i-machine. Ang tama kasi nung akin, konting-konti lang. So
patay, hindi tayo nakapagpasok sa U-turn. Aray ko, lagpas. So ngayon wala na tayong pupuntahan, hindi naman tayo natuloy sa pagpapa-align. Bukod doon, 2-3 lang yung gumagawa, ang dami pang nakapila. Ang halaga nga pala is 850 para sa ating mga patio, para sa ating mga, depende daw sa motor. So patio, sabi ko 850 daw yung pa-align. Sa pag-a-align, ang gagawin daw nila, i-acetylene nila, iinitan, tapos machine. Parang ipupush ng machine yun parang hydraulic, para hindi mabasag. So masisira ngayon yung pintura. So pag magpapa-align kayo ng mags, dapat ang kasunod ay magpa-powder coat na rin kayo para ma-cover yung nasirang pintura. Ngayon, kakapiraso lang yung tama talaga ng mags ko, as in gusto ko nang pukpukin kasi baka mabasag ko rin So 850. Baka bumili na lang ako ng stock mags na bago. Baka bumili lang tayo ng stock mags na bago, kung ganun din naman yung presyohan. Okay lang, nag-inquire lang naman tayo. Yun naman talaga yung purpose natin, mag-inquire. So change of plan tayo. Tignan natin kung magkano yung mga ano ngayon. Pero ayoko mo, mas gusto ko pa rin yung stock mags So okay lang, so sulitin na lang muna natin, padamihin muna natin tama. Siguro pag yung nagpapa-align doon para sulit, yung sobrang lala, yung halos bumuka yung mags nyo, ayun, sulit kayo doon. Sa akin kasi konti lang ang selan ko lang Well, napalayo tayo ng U-turn ngayon. Aray ko, sayang gasolina. Doon na yung U-turn kaso parang magsaswerving tayo doon. Ikot tayo. Dito sa may meron dito, papunta ng UP Village. Hindi, meron dyan sa kasi hirap kumalas, baka may huli. Dito na nga pala tayo, Mindanao. Mindanao tuloy, C5. Kilaw ko na may botas. Yan, dito meron, may U-turn dito. Labas tayo, walang nanguhuli mag-U-turn ako yan, may U-turn dito. Strolling tayo. Muli na tayo nakabalik dito. Ulan ng mahina. Let's go. Ulan na. Hindi yan kakanan, diretso yan. Hindi tayo ng ulam. Sana naman may ibang ulam. Nako, maambo na. Ito, labasin mo na. Yan, medyo matraffic nga talaga dito sa amin mga tol. Hindi na namin mapagkakaila yun dahil ang dami namin dito. Tapos makipot ang kalsada, makipot ang daan mga tol. Tapos dami ng tao. Mukhang konti lang yung ulam, sumaglit ka.
So, dito tayo muna dito. Bili lang tayo lutong ulam. Ito pakbet. Meron kayo nung gatang hipon, te? Mamimili pa eh. Siyempre. Yo. Tara na, kasi uulan na. Ohoy. Ayun, nakauwi na tayo mga kamukha. Muli na naman tayo nakauwi. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you ng madami. At nakakauwi tayo palagi ng safe. Ayun mga kamukha, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking buhay-buhay ngayong araw. Buhay-buhay vlog number 33 na nga pala tayo. Maraming salamat. Sa mga bago pa lang sa channel ko, welcome nga pala kayo dito. Ako nga pala si Jeff Media. Dito ko na lang din pala puputulin ng video na to. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye bye. Ingat lagi. Like and subscribe.